Thailand. Kay grabe ang kanilang naranasan ngayon. Last Friday, nagkaroon po ng 7.7 magnitude, no, na lindol ang bansa, ang dalawang bansa, no. Siguro lahat tayo nakakita na sa social media gaano ang extent po ng damage, no. And di pa exempted ang mga Baptist churches doon. Meron tayong mga mission doon. May mga Baptist churches tayo doon sa Myanmar. At the same time, doon po sa Thailand, na affected din po. Na even until now, may mga aftershocks pa. Okay? Na nararanasan po nila. At imagine mo, 7.7. Kung yung atin nga nung una, 6.2, 6.3. Grabe na yung natin, yung takot natin, yung damage po mga kapatid. How much more 7.7? Hindi po yun basta-basta. And no wonder, halos ma-level po mga building doon sa Myanmar. Airport nila, damage, mga tulay, buildings, lalo na po yung mga daan. Talagang, yung bagong construction pa lang o under construction na building sa Thailand, parang ano lang mga kapatid, no? Napakadali lang po, talagang na-level po, napatag talaga. Wala man lang palapag na nag-stay, no? Ganun po katindi, mga kapatid. Okay? So, sama natin sa prayer. Until now, ang kanilang pananambahan, nagatulda-tulda lang muna yung ibang mga Baptist na missionary po natin sa Thailand at Thailand, sige para yung verse natin, Brother Jonathan. Okay? At Myanmar. Alam naman natin, Myanmar, ano yan na, mahirap na rin yan na bansa. Kung mahirap tayo, mas mahirap po ang Myanmar. Lalo na ngayon na na-paralyze po ang ekonomiya nila. Kaya dagok po mga kapatid. Kaya isama po natin sa prayer ang mga Christians po doon. Okay? Sa bansang Myanmar. Okay? For ministries of the New Testament believers. Okay, next verse natin. Okay? Alright. Okay, yun po yung ating message this morning. Apat po na mga ministry na ating pong titingnan ngayong umaga. At sana po, okay, James, bakit nasa likod ka? Ang daming upuan dito. Brad, yung iba dito sa, okay, dito sa, James, maraming upuan dito sa, huwag kayong dyan. Huwag kayong magsanay mag-upo sa, maraming bakante pa dito. Alright. Biblical definition of the word ministry. So, synonymous po ito, pag sinabing ministry, that means service. Ibig sabihin, business. Pangatlo, office. Interchangeably, pwede natin magamit yan. But ang common natin ginagamit is yung tinatawag service. Biblical definition of the word ministry. Pag sinabing ministry, service. Pag sinabing ministry, business and office. Pag isa-isahin po natin ang mga verses, mga kapatid, medyo maano po tayo, kaya kailangan po ay, tawag dito, pwede nyo picturean na lang, babasahin na lang mamaya. But before that, magtayo muna tayo and let us pray. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Ama, salamat po sa pagkakataon na kami po'y makapagsamba, malayang makapagsamba po sa inyo. Salamat sa kalayaan ng aming bansa. Walang umuusig sa amin, walang nananakot sa amin, walang nagpipigil sa amin na hadlangan po, Lord, ang aming pananambahan. Di po katulad sa Vietnam, katulad sa China, katulad sa Middle East, na ipinagbabawal po ang ganitong pagtitipon. Kaya sana po, samantalahin namin ang aming freedom, na ma-enjoy namin the freedom to exercise our religious. We have religious freedom, Panginoon, sa aming bansa. Kaya, Lord, ngayong umaga, dalangin ko po, mag-usap po kayo sa aming puso at ipabatid niyo po sa amin ang inyo pong kalooban, ang inyo pong plano sa aming buhay. At nawa, Panginoon, matumbok namin ang iyong pinakamensahe sa araw na ito. Palaguin niyo, Lord, ang aming spiritual life at sana after ng mensaheng ito, magkaroon kami ng personal inventory. Suriin namin ang aming sarili kung meron ba kaming ministry na ginagawa para po sa inyo. Hindi lang po enough na magsimba kami. Sana may extra pa kaming ginagawa, Lord, para po sa aming paglilingkod sa inyo.
Maraming salamat at Lord, bigyan niyo kami karunungan sa araw na ito na lubos naming maintindihan ang inyo pong layunin sa aming buhay. At Lord, alisin niyo po sa amin mga antok, disturbo, tulungan niyo kami, aming mga bata, ma-minimize namin para Lord, makapag-focus po kami sa inyo pong mensahe. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Maupo ang lahat. Alright. So, biblical definition of the word ministry, service, business, or office. Okay. Principles of ministry. Take note, no ministry without a minister. So, dapat mayroon mo ng minister. Okay? Para makonsider natin na ministry. Take note. Buksan po natin, Exodus chapter 28. Exodus po sa ating mga Bible. And I hope and pray na mayroon tayong mga Bible na dala po ngayong umaga. Maliban na lang sa ating mga bisita siguro. 28 verse 1, And take thou unto thee Aaron thy brother, and his sons with him, from among the children of Israel, take note the word, that he may minister unto me in the priest office. Even Aaron, Nadab, and Abihu, Eleazar, Itamar, Aaron's sons. So, sabi ng Diyos, na tatawagin po, o i-appoint po ni Moses ang kanyang kapatid, bilang magiging high priest. Kasama po ang kanyang 4 na anak. At ang kanila pong function is to minister unto the priest office. So, take note nyo po mga kapatid, to minister to the priest office. Verse number 3, And thou shalt speak unto all that are wise-hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments, to consecrate him, that he may minister unto me in the priest office. Again, nandun po yung word na minister. Verse number 41. Verse 41. Sabi po ng verse 41, the same chapter po, chapter 28. And thou shalt put them upon Aaron thy brother, and his sons with him, and shalt anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister unto me in the priest office. So, several times, gimension po ang word minister. So, ang minister, okay, meron po siyang function, and that is to minister people, to minister people. Alright, next. Our perfect example is no other than the Lord Jesus Christ. According to Matthew 20:28. Anong sabi ng Bible? Buksan po natin saglit. Matthew 20, verse 28. Matthew chapter 20, verse 28. Verse 28, Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life, a what? A ransom for many. Who is that Son of Man? Jesus Christ. Why he came to this earth? What's the purpose he came into this world? The Bible says, not to be ministered unto, hindi upang paglingkuran, but to minister. So who is a classic example of ministering? No other than the Lord Jesus Christ. Okay? So we need to follow Him. If Christ Himself came to minister, why should we not? Amen? Kailangan tayo mag-minister. Katulad po ng ating Diyos, ating Panginoong Hesus. Natural tendency of a person who got saved is to render a service for the glory of God. Amen? Natural sa isang tao, after maligtas, wala ka ng ibang reaction, wala ka ng ibang response, wala ka ng ibang purpose. Automatically, kapatid, ay para maglingkod sa Panginoon. Our example, Apostle Paul, tingnan nyo po, buksan po natin, Acts 9:20. Acts 9:20. Acts chapter 9 po, buksan nyo po, verse 20. Sabi po dito, verse 19, And when he had received meat,
he was strengthened, then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. Pagkatapos, verse 20, nung lumakas na si Paul, nakakain siya at lumakas, bumalik yung lakas ng katawan niya, according verse 20, and straightway he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Amen? Wala pong nag-utos kay Paul. Wala pong nag-udyo kay Paul. Wala pong nag-push kay Paul. Automatic, kaliligtas pa lang ni Paul this time. Bago pa lang niya na-encounter ang ating Panginoon. Bago pa lang niya nakilala ang Panginoon. Alam natin si Paul, siya yung taga-usig ng mga Kristiyano nung una. In fact, pinapatay niya ang isang evangelist, si Stephen. Mga kapatid, subalit nung naligtas siya, subalit nung nakilala niya ang Panginoon at naligtas siya, mga kapatid, the Bible says, straightway. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Hindi pa niya gi-contemplate, hindi pa siya nagtatanong, hindi niya, sabi niya, i-consider ko muna. The Bible says straightway. That means instantaneously. Right there and there, Paul preached the gospel where? In the synagogue. That means, like I said, natural tendency of a person who got saved is to render service for the glory of God. Now, questionable sa isang tao, nag-proclaim na ligtas, may kaligtasan, kapatid, nakilala niya ang Panginoong Diyos, anak sa ng Diyos, subalit walang paglilingkod sa Diyos, ay napaka-questionable pong kaligtasan yan. Napakahirap intindihin po yan, mga kapatid. Paano mo mapatunayan na tunay ang kaligtasan mo, totoo ang kaligtasan mo, kung walang ebidensya ng paglilingkod sa Diyos? Hindi mo na kailangang i-advertise na ikaw ay Christian. Ipatunayan mo, i-prove mo, ipakita mo na may Diyos kang totoo at may Diyos na nagliligtas sa iyo. Hindi ito basihan yung salita lang. Nakikilala tayo bilang Kristiyano sa pamagitan sa proof po ng ating service sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, prove the sincerity of your love. Mga kapatid. Alright? So, principles of ministry, mga kapatid, na dapat nating maintindihan. Now, ministry is ministry to, ministry for, unto, or in the Lord. So, makakasama po yan, mga kapatid, ang mga bagay na ito. So, saan ba? Para kanino ba ang ating ministry? Okay? Kanino ba natin i-address? Colossians chapter 3, verse 23. Mabasa ba ba? Mabasa ba? O basahin natin, Brad. Anong sabi ni Paul? Verse 23. Ready, go. And whatsoever ye do it heartily, as to the Lord, and not unto men. Now, isa-isahin po natin yan. Okay, first of all, the concept. Kanino ba i-address natin ang ating ministry? Kanino ba tayo nagmi-ministry? The Bible says, and whatsoever you do it heartily as to the Lord. So, kanino natin i-render ang ministry? To the Lord. Hindi ka nagmi-minister o nagmi-ministry dahil sa pastor, dahil sa asawa ni pastor, dahil sinabi ng kanino, dahil sa membro, o sino pang tao. Take note, ang ating ministry, ito may nagbibigay, nag-aawit ka man, naglilinis ka man sa church, o anything na ginagawa natin, take note, it must be for the Lord. Exclusively for the Lord. Pag ginawa mo outside from the Lord, mga kapatid, that is not ministry. Tandaan natin ang ating ministry addressed to the Lord. Pag napipilitan ka dahil gusto mong i-please ang tao, hindi yan ministry. Take note, Brad, to the Lord. Not unto men. Sabi ng verse 24, kung ipagpatuloy mo po yung basahin. Alright? So, tandaan natin, tanong, as to the Lord ba ang ating service? Ang pagsimba mo to the Lord ba yan? Baka nahiya ka lang kay sinundo ka. Baka nagsimba ka kay gitext ka, gitawagan ka. Sige na lang kay wala tayong choice dito, tatawagan kasi tayo, imbes na masarap pa sana matulog, maglabas sana ako. Wala tayong choice dito, andito na. Dapat hindi ganoon. Dapat happy tayo nang ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos. Hindi na tayo kailangang pilitin. Hindi na tayo kailangang udyukin pa. Kundi kusa natin ginagawa because we love the Lord. Second,
Mga kapatid, not only that, the caution. May caution dito, may babala, na ang ating paglilingkod sa Diyos ba, address to the Lord. Pangalawa, ano ang criteria? Anong criteria sa natin, sa pag-serve natin kay Lord? Sabi ng Bible, do it heartily. Naintindihan natin? Do it heartily. Galing sa puso. Pag sinabing galing sa puso, talagang happy ka. Pag ang paglilingkod mo galing sa puso, kahit malayo, gagawin mo. Di bali may ulan, di bali malayo, di bali may init, mga kapatid, di bali magasto ka. Dahil ginagawa mo ang bagay nito, hindi mo iniisip. Ang iniisip mo dahil mahal mo ang Panginoon. Pag si lalaki, pag merong nilalagawan na babae, hindi niya iniisip ang gasto. Di bali, inutang yan, may saka pa yan, may interest pa yan. Basta mabili niya yung gusto at ibibigay doon sa babae. Sabi ni babae, magkano ito? Ang mahal naman ito. Huwag ka na mag-isip magkano yan. Importante, andyan yan. Na ibigay ko kasi mahal kita. Oh, grabe si lalaki. Di ba? Oh, mapasa na all ka na lang. Oh. Ganun dapat tayo sa Panginoon. Hindi natin kinikwenta na napagod tayo. Hindi natin kinikwenta kung nakagasto tayo. Kung sa ibang bagay, sa mundo nagagasto tayo. Bakit sa Panginoon hindi? Heartily, sabi ni Paul, do it heartily. Ang pagsimba mo ba heartily? Every time magbigay tayo ng offering dito, anong reaction mo? Heartily ka ba? Offering time na naman. Alam naman ni Pastor, wala din bigas gani. Bukas, malapit na ang ganito. Alam ko mga parents, malapit na graduation. Dami nating iniisip. Minsan may mga yearbook pa yan, may mga graduation ring pa yan. Ang dami ng mga eskwelahan ngayon, ang dami mga kung ano-ano na lang pinapagdagdag. Mag-solicitation pa, na lang. Ewan ko kung gano'n pa rin. Sa aming panahon may solicitation, ewan ko kung uso pa rin yan ngayon. Yearbook, ano dyan, parang dad? Allowed ba yan sa DepEd? Para sana, na lang yan. Hindi na yan, kaya padagdag yan. Yung mga wedding ring, optional man yan. Wedding ring. Graduation ring. Basta heartily, amen? Heartily, gawin natin ito sa Panginoon. Ayop, habang naglilinis ka, hindi, mabigat sa iyo. Cleaners naman ako, kami naman. Hindi dapat, it's a privilege makalinis sa bahay ng Diyos. It's a privilege ba, kapatid? Na tayo po'y magamit para maglinis sa tahanan ng Diyos. At pag talagang schedule natin, isama natin yung mga cobwebs. Hindi lang dito sa baba, pati dyan, mga kapatid. Alam mo, pag naglilinis ka, kahit nagalinis ka ba, gapanihol ka mo, happy ka. Victory in Jesus, my Savior, forever. Uy, alikabok man lagi. Enjoy, amen? Heartily. Kasi sabi ng Diyos, do it heartily. Ikaw pa naman, kahit bigyan ka ng mamahaling bagay, ang nagbigay ka kumod-kumod. Matuwa ka ba, Brad? Mag-enjoy ka ba? No, certainly no, mga kapatid. Hindi talaga. Pero kahit simpleng bagay, tapos yung nagbigay talagang pusa, masaya, kapatid, binibigay ko ito kasi talagang gusto ko ibigay ito sa'yo. Giudyukan ako ng Panginoon na ibigay sa'yo. Talaga, di ba? Simpleng bagay, mga kapatid. Heartily. Ano pa ang ating makita? Okay? Not only the caution, but the third one, the compensation. Tingnan nyo po, verse number 24, Brad. Verse 24, Colossians. Tingnan nyo po, Colossians 3:24. Meron po yung karugtong. May continuation po yan. Tingnan nyo po. Okay, 24. Basahin po natin. 24, ready, go. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen? May sabi ang Bible, i-compensate ka. Anong ibig sabihin? Compensate. Babayaran ka. Babalikan ka. May reward ka. Hello? Sino yung bibigyan niya? Yung naglingkod na para sa Diyos, yung nag-ministry na heartily. Pag ginawa mo ito, sabi ng Diyos,
ye shall receive the reward from the Lord. Take note, ang reward di galing kay pastor, di galing sinong tao, di galing sa politician. Ang ating reward, pag nag-ministry tayo ng tama, sabi niya, from the Lord. So take note mga kapatid, sigurado yan kasi si Lord ang nag-promise. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hebrews 6, chapter 10, chapter 6, verse number 10. Hindi po mga kapatid, unrighteous ang Panginoon na i-thank you lang. Ang iyong labor, sabi niya, talagang meron at makakatanggap ka ng reward because ye serve the Lord Christ. Amen! Kaya mga kapatid, sana ito yung ating motivation. Okay? Merong reward na prepare ng Diyos sa bawat isa po sa atin as long. Kaya nga, dapat i-double check natin ating puso. Kasi ang acid test mga kapatid, ang mag-ano po dito, okay? Ang mag-matter dito is our motive. Alright. Next. Ano pa? Tanong, areas of ministry na execute natin. Ano po yung mga areas? Ano pa yung makonsider natin na nag-minister na po tayo? Alright. Now, number 1, praying and fasting. Praying and fasting is ministry, mga kapatid. Buksan po natin, Acts 13, verse number 3. Acts 13. Acts 13. Alright, Acts 13. Pakibuksan po. Acts 13. 13, verse number 3. I will start reading verse number 1. And there were in the church that was in Antioch, at Antioch, certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Verse 2. And they ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Look at verse 2, the word ministered to the Lord. How these people minister to the Lord? The Bible says, by fasting and praying. They fasted and the Holy Ghost. In verse number 2, they pray and fasted. After that, mga kapatid, verse number 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they were sent them away. Alright? So ito po mga kapatid. So bago po sila nag-send out ng mga missionary, ito pong Church of Antioch, ang ginawa muna ng church at ibang mga tao dito, they prayed and fasted. So ang fasting at praying mga kapatid is already a ministry. Amen? And that is very beneficial. Alam niyo po, may blessing po at may benefits po ang mag-fasting. Not only spiritual benefit, but physical benefit, health benefit. Alam niyo po, pag mag-fasting ka, gibigyan mo ng day off ang katawan mo. At doon sa day off, mga kapatid, mag-reproduce siya ng mga bagong cells. Gipatay mo yung mga bad cells, tapos mag-generate siya ng mga bagong cells. Kaya yung mga toxic ng ating katawan, mawawala yon kapag ka nag-fasting. Even 24 hours lang, malaking benefit na po yan sa ating katawan. Madrain po mga kapatid, lalo na sasabayan mo ng maraming tubig. Alam niyo, ang ating katawan, puno na ng toxic ito. Lalo na ikaw, palakaon ka. Maya-maya kain, maya-maya kain. Wala nang holiday ang bituka mo. Bigyan mo naman ng day off. Spiritually speaking, mga kapatid, fasting is a great, mga kapatid, factors o na ating pong gipatay ang ating physical appetite intended para sa Panginoon. Pangalawa, naka-benefit. Kaya, praying and fasting, nasa Bible po mga kapatid, at gi-encourage po tayo dito. At these people, they practice praying and fasting. Before they sent out missionaries, the Bible says, and when they had fasted, at you know mga kapatid, alam niyo po mga Hudyo, minimum po nila mag-fasting 7 days.
Pinakamababa nila po yun, 7 days. Ganon po sila very, mga kapatid, masabi natin na talawang ang kanilang practice po ng fasting. Well, of course, fasting is personal mo yan siya. Personal mo yan na discretion mo po yan. Pero ang prayer talaga, dapat obligado tayo dito. Okay? We need to pray hard, no? We need to pray hard. Dapat maging part ng ating ministry ang praying. Hindi ka man siguro, are you listening? Hindi ka man siguro always nagsusulwining. Hindi ka siguro kasama doon sa choir. Hindi ka siguro kasama sa extension classes nagtuturo ng mga bata. But maka-minister tayo through prayer. Na Lord, i-bless you po yung lumalabas, yung nagsusulwining, yung nagtuturo sa mga bata. Pagpalain nyo, ingatan nyo, Panginoon. Kahit nasa bahay ka lang, hindi ka man makasama doon. Area sa area, mga kapatid. Pero by prayer, you are ministering already. Aming mga missionaries ibang bansa. Mga missionary sa Myanmar affected. Missionary sa Thailand affected. Lord, please, tulungan niyo po ang mga taong ito. That is already a ministry. Are you still with me? What else? Sending out missionaries. Verse number 4. Look at verse 4, chapter 13, verse 4. Verse 4, so they being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Sino ito, Brad? Sino ang gisend out dito? Paul and Barnabas. Gisend out sila as missionary going to Cyprus, mga kapatid. Sino ang nag-send out sa kanila? The Church of Antioch. Ang sending church, Antioch. Kaya biblical po, na bago maging missionary, meron mo ng sending church. Hindi ka pwede mag-start ng gawain na wala kang sending church. Kasi biblical po na may sending church. Hindi ka pwede. Para bang ganito, walang tao na dumating sa mundo na walang magulang. Lahat tayo pinanganak sa magulang. Dumaan tayo sa mga magulang. Tama? Ganon din po sa church. Bago ka mag-start ng mission work, dapat may sending church ka. By the way, liwanagin po natin, wala pong mother church. Ang word mother church ay Catholic po yan. Di po tayo gagamit ng mother church. Di po yan biblical. Sending church. Pag sinabi mong may mother church, meron ding father church. Meron ding daughter church. Meron ding apo yan. Meron ding, hindi po yan tama. Sending church ang dapat. So salamat ang ating sending church galing sa Cebu. Gisin out tayo. May mga missionary tayo sa Tiboli, galing, gisin out natin. Kaya pwede mag-start na walang sending, mga kapatid. Pero may mga Baptist pastors ngayon, dito na lang sa mission, walang sending church. Tanungin mo, sinong sending church mo? Wala. Nag-start kami kaagad. Pag-graduate ko sa Bible School, mali, mga kapatid. Kasi dito sa Bible, si Paul and Barnabas, gisin out the Church of Antioch. Maliwanag? Amen? Sending out missionary is a ministry. What else? Obeying in the part of the call. Sa part ng tinawag, kapag ka nag-obey ka sa calling, nag-response ka sa call na tinawag ka ng Diyos, that is already ministry. Si Paul nag-response. Si Paritme, sa amin ang verse number, look at verse number 2. Verse number 2. And they ministered to the Lord and fasted the Holy Ghost, and said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. So tinawag sila ng Diyos mismo, at nung nag-obey sila, that is already a ministry. So kung meron man sa atin dito, tatawagin ng Diyos, mag-Bible school, o someday magiging pastor, huwag po tayong mag-decline. Kasi gidecline mo po ang ministry, Brad. Kung ang Diyos ang nagtawag sa'yo, you should respond. You should obey. Kaya mahirap ang tao, tinawag ka ng Diyos, tapos gi-ignore mo ang tawag ng Diyos, mas delikado po yun. Delikado ba pag i-reject mo ang Diyos? Delikado pag i-ignore mo ang Diyos. Kapag ka tinawag ka na. At mga asawa, makinig, pag tinawag sa ministry ang husband mo, mag-support ka. Kasi mahirap ang asawa na mag-disobey kung may calling ang husband. May isang pastor ba sa Wao, Lanao del Sur. Tinawag ang pastor maging missionary. Ang wife ayaw. Ayaw niya.
Ga-disobey siya, ga-argue siya. Ikaw lang doon kung gusto mong mag-missionary. Ikaw lang. Alam mo mga kapatid, kinuha ng Diyos. Nagkasakit ng breast cancer ang asawa ng pastor. Ayaw niya ba sa ministry? So, di natin alam kung bakit, pero mas maganda magsunod na lang kung mayroong mang panawagan ng husband. Kasi dalawa na kayo yan. Pag tinawag ang husband mo, automatic yung wife. O sige pang, kung ano ang plano ni Lord, nandiyan ako. Alright? Diyan pa tayo. Obeying in the part of the call. Next, giving to the Lord is also a ministry. Hello, amen? Giving to the Lord. What are we going to give? There are 3 T's na dapat nating ibigay. Our time, our talent, and our treasure. Sa tatlo na ito, I believe, meron tayo. Wala ka man sigurong talent. Are you listening? Wala ka sigurong treasure ngayon. Sabihin mo man, mahirap lang ako, pastor. But I believe lahat tayo meron nito. Meron tayo nitong T-I-M-E. Time. Pag wala ka na nito, ambot na lang. Kung Christian ka ba, na pastor, wala talaga ako dyan. Di ako makagive kay Lord kaya wala akong time. Mali po. Lahat tayo nandito. Lahat siguro, hindi lahat tayo mayroong ganito, talent at treasure. Pero ba kapatid, dito number 1. Kaya nga po pag-araw ng linggo, dapat dito tayo. Kasi nagbibigay tayo ng oras sa Panginoon. Gaano ka man ka-busy. Yes, busy ka Sabado, Friday, Wednesday, Thursday. But Sunday must be for the Lord. That time must be intended for the Lord. Amen. Masyado tayong kuripot kung lahat na lang oras para sa atin. Sayang nga lang mga kapatid, may mga members tayo, even mga men na ang kanilang amo pinapa-duty kahit Sunday. Duty ka kasi kailangan. Alam mo minsan, mga negosyante, walang iniisip, Brad. Magkaroon ng pera, hindi mo lang iniisip, magka-di-off mo lang ang Kasi kailangan din ng pahinga ang katawan. Pero may mga tao talaga na, salamat ang amo ni Brad Malakias kaya nakaintindi. Nung una, pinapa-duty ito ng Sunday sa bakery. Salamat ngayon. Pumayag na isarado ang bakery. Kaya ang baker magsimba. Kaya dapat kayo baker, sabihin nyo kung may amo kayo, sir, pasensya na, pwede ako mag-overtime, Monday to Saturday, but Sunday, sir, ma'am, hingin ko yan para sa Panginoon ko. Kasi galing kay Lord ang wisdom ko, galing kay Lord ang lakas ko. Kaya dapat ko lang siya bigyan ng panahon. Salamat, Brother Jeffrey. Actually, pag PNCO ka, mahirap mag-DO pag weekend. PNCO ba, Police Non-Commissioned Officer. Minsan yan, pag mga junior ka, junior police ka, o weekend kayo, ibala niyan. Ang mga officer, D-off sila. Saturday, Sunday, mga officer, automatic D-off. Bibihira lang. Maka-D-off yung mga PNCO pag weekend. Siguro nag-absent ito ngayon. Salamat sa Panginoon. Amen? Pag-pray natin, mga kapatid. Okay? Giving to the Lord our time, our talent, our treasure. Kapatid, magbigay tayo sa Panginoon. Huwag tayong maging kuripot sa Panginoon. Alisin natin ating pagiging kuripot sa Panginoon. Dapat mapagbigay tayo. Kung tayo po ay puno ng banal na Espiritu. Sabi ng Bible, dapat filled with the Spirit of God. Filled with the Spirit of God. 2 Corinthians 9:7. Buksan natin sandali. 2 Corinthians, chapter number 9, verse number 7. Second Corinthians 9:7. Seven and 8, chapter 9, verse 7. Lahat tayo magbasa, please. Verse 7, we go. Every man according as he purposeth in his heart. So let him what? Give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency, in all things be abound to every good work. Verse 7 pa lang, maliwanag na. Na tayo po dapat, pag nagbigay tayo, purposeth in His heart. Anong ibig sabihin? Purposeth in His heart, nakaplano, nakakontemplate, hindi yung nabigla, hindi yung nabulaga, hindi yung napilitan, hindi yung gipirsa, hindi yung tinakot.
purpose it in his heart. When you give, you plan for it. When you give, it should be intentional. Hello? In your heart, anong klase, Brad? Anong criteria na dapat pag nagbigay tayo, anong sabi ng Lord? It should not be, verse number 7, not grudgingly, may masamang loob, mabigat sa puso, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sa ating panahon ngayon, Brad, hindi na po oobra yung pirsahin mo yung tao. Takutin mo yung tao. Pag di kayo nagbigay ng tithes, magkakasakit kayo. Pag di kayo nagbibigay ng tithes, kaya nahuhospital kayo. Ay, hindi po ganun. Takutan na po yun, mga kapatid. Pag di kayo nagbigay ng yung mga tithes and offering, ay susumpain kayo. Ay kapatid, saan yan sa New Testament mababasa? Ang bansang Israel, talagang kaman sa kanila. Talagang susumpain sila, sabi ni Malakay, kapag di po sila nagbigay. Pero sa ating panahon ngayon, ang sumpa, inako na ni Kristo sa cross. Wala na pong curse sa Christian ngayon. Sa ating panahon, magbigay ka o hindi sa tithes, mga kapatid, walang curse, pero walang blessing kapag di ka nagbigay. Iyon, ang pagbigay kasi galing sa puso. It should be from the heart. Make sure pa nagbigay ka, it is voluntary. It is cheerful giving. Pero ako naniniwala, kapatid, I believe, hindi mahirap magbigay sa Kristiyong nakakaunawa sa biyaya ng Diyos. Pag naunawaan mo yung favor ng Diyos, mahirap ka maging kuripot. Imposible maging kuripot ang tao kapag ka naunawaan niya paano siya niligtas ng Diyos. Nagbuhis ng buhay, nag-alay ng dugo para iligtas ka, ngayon kuriputan mo siya. Ngayon di ka magbigay, may blessing ka, nakatanggap ka 10,000, 100 lang offering mo, may binintang lupa, 100 lang offering mo. Anong klaseng pagmamahal yan? Diyan pa tayo. Cheerful, mga kapatid. Lord, nagbigay ako, magbibigay ako, hindi dahil pinirsa ako, pero magbibigay ako kasi una kang nagbigay para sa akin. At marami kang binigay para sa akin. Ito, Panginoon, kukunti lang ito. Pero Lord, gagawin ko ito dahil mahal kita. Dapat ganun ang ating motibo. At members, makinig po kayo. Take note, ang giving, yan ang lifeline ng church. Naintindihan natin? Yun ang nagpabubuhay ng church. Ang buhis ng ating bansa, yun ang lifeline ng ating bansa. Kapag di tayo nagbigay ng buhis, paano mag-survive ang ating bansa? Wala tayong isisweldo ba sa ating government employees? Wala tayong, mga kapatid, wala tayong national budget. The same sa church. Kaya wag tayong magtaka kung may giving, may lesson about giving. Kasi biblical yan. That is the biblical way to finance God's work. Kaya mga members, kung magtrabaho ka, anong purpose mo magtrabaho ka? Anong primary, ultimate, goal mo? Bakit ka gahanap buhay? Di ba para sa pamilya? Tama. Magtrabaho ako para may pagkain ako sa aking pamilya. Para sa aking anak, para sa aking asawa, pag-eskwela ng aking mga anak, o sa ibang mga project pa. Pero dapat ba idagdag kayo? Dapat nagtrabaho, ilagay nyo sa isip, para din sa aking church. Hindi lang puro pamilya. Para din sa akin, Lord, bigyan niyo ako trabaho. Ang aking income, Lord, hindi lang para sa akin, sa aking pamilya, kundi para din sa aking church. Pag wala akong income, Lord, apektado ang aking church. Dapat ganun tayo. Amen? Tandaan nyo, may need ang ating church. May mga church worker tayo. Nagbabayad tayo ng kuryente. May tubig tayo. Exempted ba tayo sa sukutiko? Sasabihin ba ng sukutiko? Ay, baptist pala. Sige, sir. Wala lang muna kayo bayad. Simbahan pala. Pwede tayo tax exempt. Religious tax exempt. Pero when it comes, mga kapatid, sa water bill, electric bill, wala tayong exempt dito. Wala tayo na magsabi ng sukutiko, ay simbahan, okay. Pas. Hindi. Don't you know, every time mag-open kayo ng yung ating gripo, nagpatak yan. Saan tayo magbabayad ba? Sa anong ibayad natin kung di kayo mag-offering? Tapos sabi, Pastor, hindi naman tayo obligado sa tithes kasi ang tithes is batas yan. Law, Old Testament pa yan, New Testament. Yes, pero pag nag-offering ka 100,
Tapos, ano na lang, paano mag-survive ang ating church? Ang ating tithes, kapatid, pattern natin yan, na dapat sa ating panahon ngayon, di tayo magbaba ng 10% sa ating giving. Gawin nating pattern ang tithes. Lord, di ko babaan sa 10%. Kahit hindi na po tithes, offering na lang, kay love offering ngayon sa ating panahon, pero Lord, magbabalik ako sa iyo. May rent tayo, 1,000 per month. Kusina natin. Sabihin ko ito sa iyo. Meron tayong love gift sa ating dalawang worker, si Ma'am Rachel, Sir Alden. Tag 3,000 sila, magkano na yon? 3,000 plus. Magkano na yon? O 7 plus na, mga 7. 1,000 na ating 1,000 na ating monthly dyan sa ating kitchen. O 8 na yon. Magkano ang bill natin sa kuryente? 4,000. Magkano na yon? Magkano ang ating tubig? Almost 1,000. Magkano na yon? Magkano ba ang monthly natin? 13. Wala pa kasama si pastor doon. Doon pa lang yun sa church. Tapos offering natin 3,000. Offering natin 5,000. Paano mag-survive? Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya sana doon tayo, ang ating paghanap ng trabaho, isama natin ang ating church. Lord, maghanap buhay ako kasi ang aming simbahan kailangan din. May need din sa ang aming simbahan. Si pastor kailangan din niya pang-krudo ng sasakyan. Paano magtakbo yung sasakyan kung walang krudo? Kailangan, pwede ba yan tubig? Di ba na pwede? Diyan ba tayo? Kaya sabi ng Bible, giving to the Lord is what? Is ministry. Not only obeying the part of the call, but giving to the Lord. Giving to the Lord. Alright? Ito po mga kapatid, mga Kristiyano po ito, mahirap po ito. Mga churches of Macedonia, and yet, they are so generous. Medyo bilisan natin. What else pa? Areas of ministry. Ano yung kanina number 1 ba? Ano number 1? Wala na. Praying and fasting. Praying and fasting ba? Sunod, obeying in the part of the called. Next, praising by singing to the Lord in your heart. Praising by singing to the Lord in your heart. Ephesians 5:19. Ephesians chapter 5 verse 19. Pakibuksan niyo po. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. I'm so glad na ito si Coris Bacopol, kahit nasa Jensa na sila. Minsan mag-text, Pastor, bigyan mo ako ng GCash mo, Pastor. Magpapadala po kami ng aming offering. Papadala po kami ng aming tithes. Praise God for that. Amen? Na kahit doon na sila sa fellowship sa Mount Calvary, siguro naintindihan nila, ang aming church, my needs. At so, since doon kami na member, kailangan namin tulungan ang aming church. May mga tricycle tayo, nagatakbo for visitation every Saturday. Mga kapatid. Chapter 5 verse 19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual, what? Songs. Singing and making melody in your heart to the Lord. So dapat ang ating mga song pala mga kapatid, dapat hymns, dapat psalms, dapat spiritual song. And dapat ang ating pag-awit, it should be from the heart to the Lord. Don't you know na sa singing pa lang ba, nagmi-minister na tayo? Kanta pa lang, nag-minister na tayo. Kaya members, during singing, participate. During singing time, involved. Be excited during singing. Show your heart. Give your heart to the Lord. When you sing, lift up your voices to the Lord. Pag basketball gani ni Manny Pacquiao, kakarapaos ka sa to. Kana birahi, napula, sige bakula, balbala. Grabe pang ano mo. Ga-cheer ka pa pag basketball. Grabe pang sigaw-sigaw mo doon. Pag nakita mo si Thailand girl, grabe, ay, Thailand girl. Kadto ka pa sa rotunda kay para na makakita kay Elias. Bira, singgit-singgit ka pa, Elias! Elias! Elias ka na. Oscar!
Oscar! Oscar. Pero pagkanta dito sa simbahan, boses mo handos hindi marinig. Mahiya ka sa Panginoon. Na pag ibang bagay, grabe yung sigaw-sigaw mo, grabe ka ka-alert, grabe ka ka-energetic. Pero pag dito sa simbahan, patuyo-tuyo ka ba? Ano-ano ka? Mahiya tayo sa Panginoon sa ating performance. Pag-ayuda, kahit malayong pila, wala, sige. Transfer naman. Oh, ano naman? Kahit init, gipasulay. Pero sa simbahan, kadali lang itong ating simba. Takan ka na, sakit na buli ko. Sakit likod ko, ang dami nating reklamo. Mahiya tayo sa Panginoon. Anong klaseng performance binibigay natin sa Kanya? Na kahit sa pagsimba pa lang, di na natin maibigay yung ating best. Always unfair tayo sa Panginoon. Diyan ba tayo mga kapatid? Oras na gawin nating matino ang ating paglilingkod. Ilagay mo sa isip mo, di ka lang magsimba na magsimba. Ibigay mo pinaka-the best mo, Panginoon, minsan lang ito. At makinig ka baka minsan, baka last preaching na ito ni Pastor marinig mo. Baka next day, patay na si Pastor. Manghinayang ka, ay sayang, nakatulog ako yung preaching ni Pastor. Baano gani yun? O sige kakatanong. Hindi ka nakikinig. Alam natin, ang buhay natin, saglit lang kapatid. Pwede kang buhay ngayon, bukas alaala ka na. Sinong nag-isip si Brother Del mawala sa isang iglap? Sino mag-isip? Hindi nagkasakit. Okay, pumunta sa site. Nag-inspect, biglang nahulog. That day, patay. Sino nga naniwala? The same sa akin, the same sa'yo. Pwede kang buhay ngayon, pwede tayo magsalita. Bukas, magugulat ka na lang. Wala na pala siya. Ganon kaiksi ang buhay, kapatid. Kaya wag mong sayangin, wag kang mamuhay ng galit at puot. Mas mainam tayo, kapatid. No? Nasaktan ka man, let it go and let the Lord. Amen. Praising by singing to the Lord in your heart. Don't you know, Brad, mga members, ang pagkanta nyo, gapakita kayo, excited kayo. Minsan lang, Brad, napansin ko pag, ladies, verse 2, ay kahinay-hinay. Daw di batiyon, anong klase ng mga ladies pagkanta man? Daw alanganin ba daw, di mabatian, hindi ka sinanto, daw. Yun ang napansin ko sa mga babae. Pero mga lalaki, okay. Kahit konti lang, marinig mo talaga. At kung pwede pa, builuan pa natin, Brad. No, dagdagan pa natin. Basta pure mo kaya tayo na lalaki. So dapat ang kanta natin, lalaki. Huwag tayo magpaluya-luya during singing. We are singing to the Lord. Tingnan niyo mo yung mga tao dyan, nag-a-attend kay Elias. Ganon, kakaralipong na yung iba. Sige pa rin. Ang puso ko'y nagdurugo. Amakon mo na Mga kanta na grabe ka makasabay. Pero pag sa Panginoon, di mo alam ang mga kanta na Christian song, mahiya ka sa Panginoon. Ayaw, mamaya pagkantahan natin, Brad. Ihataw na natin, itodo natin. Amen. What else? Ano pang ministry? Giving thanks to the Lord. Ang pagbibigay pasalamat sa Diyos, ministry na po yan. Hindi lang pag-aawitan, but giving thanks to the Lord also is a ministry. Colossians, giving thanks to the Lord. Colossians 3:17. Colossians 3:17. Tingnan niyo po. Verse 17, and whatsoever ye do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by what? Him. Notice the word. Ano mang ginagawa ninyo, whether in word or in deed, o sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, magpasalamat kayo sa Diyos, giving thanks to God and the Father by Him.
5:20, atras tayo konti. Ephesians 5:20. Andiyan pa tayo? Okay, mga nanay, wag mag-alala kasi may lunch fellowship kayo. I hope nagbaon kayo. 5:20. 5 verse 20. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Take note, giving thanks always. Not sometimes, but always. Amen. Walang kwarta, always giving thanks. May sakit, always giving thanks. May problema, always giving thanks. Paano palabasin nyo sana itong aso? Sige na lang, Brad. Gusto niya makinig ng preaching din. Buti pa itong aso natin. Wala pang absent magsimba. Pati prayer meeting, pati Sabado, Brad, devotional. Andito na, always. Baka mas safe pa ito kaysa Christian mga members. Mabuti. Tingnan mo yan. Christians, ginapili mo ba lang yung ginapasalamatan mo? Ma-consider ka kaya na always kagapasalamat? Always and all things. Sabi ng Bible ba, not always, but all things. Pag sinabing all things, lahat yan. Ano mang sitwasyon, ano mang panahon, may problema man o wala, maganda man ang sitwasyon o hindi, always and all things, giving thanks to the Lord. Bakit ko kunti lang magpasalamat during parang pag-Wednesday time, prayer time o Thanksgiving time o giving of testimony, pasalamat tayo kay Lord. Parang ga-obserbahan pa, gahintayan pa. Sino? Sino na sunod? Dapat hindi ganun. Dapat paunahan. Hello? The fact na buhay ka pa ngayon, the fact, mga kapatid, na meron ka pang hininga ngayon, enough na yun na magpasalamat kay Lord. Amen? Because that is a ministry. Next, submitting and serving one another. Nag-submit tayo, tapos we serve one another in the Lord. That is already ministering. Ministering. Take note, serving one another. Not backbiting one another. Not gossiping one with another. But serving one another. Pag may na-hospital, bisitahan, prayahan mo. Pag may nanghina, puntahan mo. Pag may namatayan na kapatid, bisitahan mo. Pag mayroong nanglamig na kapatid, i-revive mo. That is ministering one another. Amen. Tanong, ginagawa ba natin yan? O always lang tayo, gusto tayo ang bisitahan. Pero ayaw natin mag-visit din sa iba. You are not ministering. We need to minister one with another. Amen? In the body of Christ, kailangan mga kapatid. Now next, the foundation of every believer. Next, okay, ito yung kanina, ano yung area ba na dapat tayo mag-ministry? Pangalawa, the ministry of the Word of God. The first ministry na dapat tayo mag-minister ba? In the Word of God. Okay? What is our foundation? Okay, Acts 6:4. Let's read. Acts 6:4. Ready? Read. But we will give ourselves. So, meron pong ministry in the Word. Sabi ni Paul, okay, at ibang apostle dito, ang mga disciple, na hindi naman ma-lift out, hindi namin pwede na mag-focus kami sa pag-serve sa table sa mga widows, but we will give ourselves, i-devote ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word. So, kailangan pala tayo, meron tayong ministry of the Word. Now, we base our salvation upon the Word of God. Tandaan natin ang ating kaligtasan, nakabase po kung ano ang sinusulat at sinasabi doon sa salita ng Diyos. Hindi kung anong sinasabi ng ibang tao. 1 Peter 1:23. Ano sabi ng Bible? Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth
ever. Paano tayo na born again? Paano ka naligtas? Anong basis mo? Because of the Word of God. Not just the Word of God, but incorruptible Word of God. Maliwanag. So dapat nakabase doon sa salita ng Diyos ang kaligtasan mo. Naintindihan mo ang kaligtasan mo dahil sinabi ng Biblia. Dahil hindi sinabi ng tradisyon. Hindi sinabi ng kaninong tao. But based upon the Word of God. Amen. So, ano ang basis mo sa pagiging born again mo? Ngayong umaga. Hello, amen? I hope maliwanag po yan. Okay, now take note, there is three things sa ministry of the Word of God. There is the mandate, there's a motive, and there's a method. Tatlo po yan na dapat nating maintindihan. Meron pong mandate. At ang mandate po, paano tayo, Brad, mag-study? 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. So, ang command ng Diyos is study. Take note this word, study. Kanino gi-command, mga kapatid? The workman. Sino yan? Ako at ikaw. Ikaw, tayo na mga believer. Inutusan tayo na mag-study ng Word of God. Kasi maraming mga Christian ngayon nadideceive, nami-mislead ng mga kulto. Ang dami, may Commander Aguila, may Commander Ilaw, Commander, halos na mga Commander. Bakit ang Surigao, ang daming mga diyan galing? Dinagat Island, PBMA. Socorro, Commander Aguila. Mayroon naman nagsulpot ba? Bagong gihuli lang. Commander Araw ba yun? Ha? Commander Araw? Na siya may-ari ng araw, hangin at... ha? Grabe ang Surigao, mga kapatid. Now listen, paano mga kapatid? Ito ang biblical approach, paano natin maintindihan ang Bible. Pag hindi natin i-apply ang rightly dividing the word of truth, mga kapatid, pwede tayong mag-doubt, pwede tayong mag-question, kasi isipin natin may contradiction ang Bible. That's why may paraan ang Diyos, may biblical approach ang Diyos na ibigay sa atin is that so that we can be approved unto God, we need to rightly dividing the word of truth. Take note, it is the word of truth, not the word of errors. Walang error ang Bible. It is the book of truth. Ang gusto lang ng Diyos, i-rightly dividing natin. Ilagay natin konsyansya na pabilang. Ilagay mo siya konsyansya, dapat ilagay. Para bang puzzle. Hindi ka makabuo ng puzzle pag hindi mo sundin yung pattern. Kaya mga pastor ngayon, pag hindi ka mag-adapt ng rightly dividing the word of truth, ang panahon ng una, i-adapt mo ngayon. Ang panahon sa batas, i-apply mo ngayon sa panahon ng biyaya. Ang panahon ng biyaya, ilalagay mo sa panahon ng batas. Kaya nagrambol-rambol. Katulad po mga kapatid, ng Pentecostal, meron silang speak in tongues, meron silang healing-healing. I-pray over nila, mag-cast out ng devils. Totoo yan sa panahon ni Jesus Christ. Sa Old Testament yun nabilong. Hindi na applicable sa ating panahon ngayon. May healing tayo, abracadabra, bla 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 bla. O napuno na daw sa Holy Spirit. Si Jesus Christ, puno ng Banal na Espiritu, di siya nag-speak in tongues. Apostle Paul, he is filled with the Spirit of God, but never siya nag-speak in tongues. Kaya pag di mo yan naintindihan, maghiling-hiling ka rin. Mag-cast out devils ka rin. Akala mo, andyan pa yan sa ating panahon. Mga kapatid, dapat maintindihan natin. Amen? So maliwanag po, meron pong mandate. May motive, okay? At saka may method. Method. Okay, gikat ko na lang iba kasi masyadong mahaba na mga kapatid. Mandate, yan, study to show. Amen? Huwag tayong maging tamad. Kung meron ng isang bagay na studyhan natin, it is this book. This book, it is the Word of God. Sana walang mga ignorante dito. Walang mga manol. Sabi dito, ignoramus Christi, ignorance of Christ is ignorance of the book. Sayang, competitive ka, marami kang alam sa secular, pero pagdating sa Bible, kulang ka ng knowledge. Kapatid, sayang po yung knowledge mo.
Dapat lahat ng Bible, lahat ng mga member, are you listening? Dapat kabisado mo yung 66 books. Dapat memorize mo yung Genesis to Revelation. Mga parents, at early age, dapat itrain na rin yung mga anak ninyo na memorize nila yung books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus. Yung iba, may kanta nga dyan eh. Genesis, di ba? May song yun, Brad. Doon pa lang. Diyan pa tayo. Alright. Parang wala na kayo gasagot. Study to show thyself approved unto God. Ano pa? Bakit ayaw na, Brad Jonathan? Okay. The authoritative command. Study, hindi siya nagsabi, Brad. Suggest or please. O please consider, hindi po. Authoritative, that means obligatory. Okay? Mandatory. Study. Sabi ng Diyos, wala pong option. We need to study. Alright. Now, we need to read the Bible. We need to study the Bible according to 2 Timothy. We need to meditate the Word of God. 1 Timothy, we need to hide the Word of God. We need to apply the Word of God. And we need to obey the Word of God. Hello, amen? Ito yung mga bagay na dapat nating tingnan. Okay? At pang-pito, teach the Word of God. Ano yung na-studyhan mo? Ano yung na-learn mo, Brad? Ituro mo rin sa ibang tao. Are you with me? Okay? So ito, Brad, ang dapat. Ito ang mandate sa atin. Ito yung utos sa ating lahat. Bagong Christian, matagal ka ng Christian, lahat po tayo, gikamad ng Diyos, mag-study ng Word of God. Okay? Diyan pa tayo. Okay, next. Ano ang motive natin? Bakit tayo mag-study? Para sabihin ng tao, bright na sa Bible? Mag-study tayo para magdebate na tayo? Yun ba yun, Brad? Hindi po. Ang purpose, para approve tayo sa Panginoon. Approve unto God. Gusto ng Diyos ba na studious tayo? Gusto ng Panginoon na magiging bright tayo? May alam tayo sa Kanyang salita. Sabi nga ni Kuya Kim, lamang ang may alam. Pag may alam ka sa Bible, di ka madala ng kulto. Pag may alam ka sa Bible, di ka madala ni Kibuloy. Pag may alam ka sa Bible, di ka madala sa dating daan. O maling daan. Okay? But, by the Word of God, approve unto God. Yan ang purpose natin. Why we need to study the Bible. That is our motive. And of course, the method, rightly dividing the Word of truth. Yan ang biblical. Rightly dividing the Word of truth. Mga kapatid, praise the Lord. No? Yan ang gituro sa atin ng Panginoong Diyos. Rightly dividing it, the one great requirement of the Word is grounded on the fact that it is the Word of truth. And this fact is stated as to imply that unless the Word is thus rightly divided, we shall not get the truth. Pag hindi natin rightly divide ang Word of truth, mga kapatid, ang salita niya, we shall not get the truth. Di natin makita ang truth. Batabunan po yan. And that we shall get its truth only in proportion to the measure in which we divide what? Rightly. Amen. So yan ang biblical approach, mga kapatid. Di po yan grupo, but that is biblical approach on how to study the Word of God. Amen. Okay, dyan pa tayo. Okay lang, mag-overtime tayo. Okay? Because this is the Word of God. Ano kanina? Ministry of the Word. Pangalawang ministry. Pangatlo. Ministry of the saints. Hindi lang tayo mayroong ministry dito. But ito naman, mga kapatid, toward our fellow brethren. Ito po ay horizontal. Kanina, vertical. Salita ng Diyos. Ngayon naman, sa fellow mo Christian, meron tayong ministry. Supplying the needs that are needy by collecting, offering, struggling believers. Ang story dito, kikinig pa?
Ang Church of Jerusalem may pangangailangan. Gipit sila. Salat sila. Naghihirap ang mga kapatid sa Church of Jerusalem. Ang ginawa po ng Church of Corinth, nag-collect sila ng offering, itulong sa mga kapatid doon po sa Church of Jerusalem. Nakuha po natin? Naintindihan natin? So nagtulungan po sila mga kapatid. Nagkuha po sila ng special offering para itulong sa mga hirap na mga kapatid po sa Church of Jerusalem. Kaya hindi po bago yan sa atin yung mag-collect tayo ng offering para sa mga nangangailangan na mga kapatid po natin. Gusto ko sana, kung meron lang tayong enough budget, sana ba, magpabili din sana tayo ng flower para doon sa pulmano. Sabi ko talagang medyo kulang pa. Kahit pa paano sana meron tayong representative doon na, ano bang tawag doon, Brad? Yung corona ba? Ano bang tawag doon? Yung bang parang flower stand ba? Kasi hindi man din natin ma-deny na naging member din sila dito sa atin. So, bilang ano ba? Pero yun nga, minsan, kapos tayo. But anyway, sa prayer na lang tayo babawi. At kung meron kayong time sa Lunes, Martes pala, makilibing tayo. Actually, 6:30, alis na, ihatid sa simbahan. Doon na magtagar sa simbahan nila. Tapos, 10:30, nandoon na sa simenteryo. 10:30 ang libing. So ako, since may Bible study po ako, doon na kami magdiretso sa simenteryo. Renaissance, San Felipe. Simenteryo po yan ng Chukim. So pwede doon. Ipatong lang kay Dandan. Ipatong lang siya kay Dandan. Doon. So kung bakante po kayo sa Martes, pwede tayo makisama mga kapatid, makilibing tayo. At makiramay tayo doon. Okay, dyan pa tayo? So supplying the needs that are needy by collecting. So kung sino man ba nangangailangan na kapatid natin, tulungan natin, nag-ministry na tayo doon. Okay? Nag-minister na tayo. Then, what else? Fellowship one to another. Fellowship. Ang fellowship is ministry. Kaya nga mga members, pag mayroong schedule ng fellowship, hindi lang fellowship na may kainan. Hindi lang. Yung Word of God, fellowship, i-discuss kung ano pang mga gawain para sa Panginoon, that is already fellowship. Huwag nating i-neglect yan. Kung nag-fellowship tayo sa labas, how much more sa Panginoon? Sa mga gawain at katulad ng mga kapatiran sa Panginoon. So kaya, huwag nating i-neglect ang fellowship. Okay? Supplying the needs of the struggling believers. And then, pang-last, andyan na tayo. O, sige, isuot niyo yung mga sapatos at sandal. Kay last na ito. Ministry of reconciliation. What is reconciliation? Bringing two separated parties back together. So yan pala, i-reconcile mo sila. Okay? Yung nagkahiwalay, nagkalayo, na dalawang grupo o tao, girestore mo yung kanilang relationship back together. That is reconciliation. And don't you know mga kapatid, that is our ministry. Sa body of Christ, sa ating panahon ngayon, we have that ministry. Every one of us, we are mandated to perform that kind of ministry. Okay? Now, ano sabi ng Bible? 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Okay? So ano daw? Ano daw, mga kapatid? Tayo po ay nalayo sa Diyos. Ang tao, nasiparit sa Diyos. Nung nagkasala ang tao, nasiparit siya. So sino ang nag-mediate? It's Jesus Christ. Walang fellowship ang Diyos sa tao kay makasalanan. God is holy, God is sinful. But praise God, because of the cross, because of the death of Christ, He bring back, mga kapatid, the two parties, God and man, through Jesus Christ. Romans 5:18, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? That is the death of Christ. That is, mga kapatid, because of the finished work of Jesus Christ. He was the one bring us back or brought us back to Himself, to the Father,
through Himself, Jesus Christ our Lord. Okay? And therefore, we have now the ministry also of reconciliation. Jesus Christ reconciled us by Himself to the Father. In so doing, mga kapatid, tayo din po ay meron ding ministry of reconciliation. Now, take note. Sino example natin? Acts chapter 8, Philip, the evangelist, and Ethiopian eunuch. Nabasa nyo? Okay? Naintindihan ni eunuch, Brad, ang gospel? Gimension niya doon na mayroong isang tupa na gidalara sa slaughter, hindi nag-open ang mouth, which is the Lord Jesus Christ, ang picture. Naintindihan niya? Thou believest that Jesus Christ is the Son of God? Yes, I believe that Jesus is the Son of God. Naintindihan niya. Kung wala nag-explain sa kanya, di niya maintindihan, Brad, without Philip. So si Philip, gisugo, ginamit ng Banal na Espiritu para, Brad, mag-minister kay eunuch. And si eunuch na saved at ang eunuch na baptized. That is the ministry of reconciliation. What else? Another thing. Acts chapter 9, the Apostle Paul. Salamat, ginamit po siya. Sino? Nag-ano sa kanya, Brad? Ananias. Si Ananias, nag-pray over sa kanya, nabulag siya, nakakita siya, mga kapatid, at gibaptize siya. Salamat po kay Ananias. Ginamit siya ng Diyos para ma-reach out si Apostle Paul. And lastly, still with me. Okay, Acts chapter 10, Peter and the Cornelius. Andiyan po yan, basahin na lang ninyo. Chapter 10, ginamit ng Diyos si Peter. Pag-reach out, mga kapatid, kay Cornelius. Kasi si Cornelius, seryoso na tao, religious na tao, and yet, di niya naintindihan ang gospel. At salamat kay Timothy, kay Peter, na kahit ga-preach pa lang siya, ang Holy Spirit pumasok sa kanya at naintindihan niyang salita ng Diyos. Kapatid, before I close, marami pa tayong mga loved ones na dapat ma-reconcile sa Panginoon. Marami pang loved ones tayo. Sabi ni Ninang Neri, Pastor, meron kaming kamag-anak na matay the other day. Isang araw, meron naman, 6 days pa lang namatay yung isa. After 6 days, namatay naman yung loved ones. Ilang gap lang na bahay, naglamay doon. Pagka-follow after 6 days, di pa nalibing, may namatay naman dito. Graduating pa naman. Anong kurso ni Nang? HRM sa saang school? GAOGT na yon? GAOGT sa LAPCO. Sa carpenter siguro, yung the farm. Oh. Nag-inom-inom, pag-uwi, pabuilo-builo, brun-brun-brun. Oh, sinong nabanggaan? May babae rin siya nabungguan. Oh. Pero siya napuruhan. Yung babae din, medyo critical din yung nabungguan niya. Grabe ang aksidente ng motor ngayon. Kaya kayo mga magulang, huwag masyadong kumpiyansa sa mga anak ninyo. Una, minor yan. Pangalawa, walang lisensya. Pangatlo, walang alam sa batas trapiko. Basta lang makauyat, parang Superman na feeling na. Kaya ba, ingat ng mga, lalo na highway. Lalo na highway, pag gabi, kung pwede lang, huwag nyo nang palabasin yung anak, huwag nyo ipadrive. Kaya kahirap mga kapatid ang panahon. Now, balik tayo doon. Meron tayong loved ones hindi paligtas. Sana gamitin tayo ng Panginoon ba, i-reach out sila. Take note, we have the ministry of reconciliation. Sino po yan? Wala na si Apostle Paul. Patay na si Peter. Patay na mga disciples si Jesus Christ. Tama? Sino na ngayon ang magsalo sa kanila ba? Yung ministry of reconciliation, kanino binigay? Sa iyo at sa akin. Sa atin ngayon, na may mga loved ones pa ba na hindi saved? Sana pag may opportunity ba, birthday. Di ba tayo? Birthday, reunion, graduation, anumang family gathering. Sana po, magtawag kayo ng preacher. Sana kung wala mang preacher, ikaw mismo na Christian. Bigyan niyo ako ng time. Pwede ba makashare ako kadali lang? 5 minutes lang, mag-share ako ng gospel. Amen, Brad? At least, Brad, nawala man sa mundo. Makinig, mga kapatid. At least, meron silang napakinggan na ministry. The gospel of salvation. Amen? Church, take note. We have the ministry of the word.
We have the ministry for the saints. And take note, Brad, we have the ministry of reconciliation. Reconciliation. Tayo, ikaw, ang gagamitin ng Panginoon. So, winning tayo. Amen? Mamigay tayo ng gospel tracts. Paglabas, sana, huwag natin kalimutan, magdala tayo ng gospel tracts. Tayo po'y tumayo. Let us all stand. Father God in heaven, thank you for this morning. Salamat, Panginoon, sa apat na bagay na binigay niyo sa amin. 4 areas, Lord, saan kami mag-minister. I pray, dear God, na sa amin ngayong umaga, kami po'y na-remind na mayroon kaming mga ministry na dapat namin gampanan. At sana, Panginoon, huwag naming ibaliwala ito. Sa halip ay aming gawin ang mga bagay na ito. Habang Panginoong Diyos, mayroon pa kaming buhay na siyang magagamit. Magpapaalala na mayroong Diyos na nagbigay ng buhay, nag-alay ng dugo, nag-alay ng buhay para iligtas ang sangkatauhan. Para iligtas ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Kaya ngayong umaga, Panginoon, maraming salamat po. Higit sa lahat, na ministry of the Word of God, na kaming lahat ay magsumikap na mag-aral at mag-aral, Panginoon, ng iyong pong salita upang lalo pa naming maintindihan at may bahagi ng tama, Lord, sa ibang mga tao. Help us, Father, na magamit, Lord, ang mga opportunity na makashare kami ng gospel sa anumang paraan. I pray, dear God, sa relative po ni Ninang Neri, na sana po one day, kung bibigyan kami ng pagkakataon, maka-funeral po kami doon, makabahagi kami ng kaligtasan, na maipaabot namin, Panginoon, na ang taong buhay ay may pag-asang maligtas. Kung siya ay sumampalataya sa tapos ng ginawa ni Kristo doon sa cross, na si Kristo ay namatay dahil sa aming kasalanan, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. O Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Ngayong umaga, sa aming uwi, Panginoon Diyos, pakaingatan niyo po kami. At Lord, this week, sa aming mga trabaho, muli po, gabayan niyo ang bawat isa po sa amin. Lord God,